po sa ating bansa ay itong si Rodrigo Duterte na nakapiit po ngayon dyan po sa The Hague. Napakabastos na bunganga at napakatindi ng pambabastos sa ating mga kababaihan. Iyakin talaga tong mamang to, mga kadonatics. Okay? We thought medyo natapos na dahil nagbago na ng administrasyon. Pero alam natin, nandun pa rin tinatawag nating Duterte effect. Marami pa rin po mga bastos. Oh. Hindi makaget over, mga kadonatics, itong komunista na to. Pag ikaw yung sinusuportaan mo yung isang komunista or drug lords, drug protector, ay naging accessories ka na din sa crime, mga kadonatics. Ay katulad ka na din sa kanila. Di ba? Kung sinuportaan natin si Tatay Digong dahil sa kanyang mga magandang gawain, hangarin, mga kadonatics, ganun din yung meron tayo. Di ba? Pag ito, questionable. Like and subscribe, mga kadonatics. Ganyan katindi itong mga bungok na pinklawan / dilawan. Can you imagine? Sinakop na nila yung iba-ibang kulay, mga kadonatics. Yellow, pink, ewan ko, pag mag-combine na yan, mga kadonatics, with loyalista, ang red nga, mga kadonatics, sa loyalista is nakuha na. So, ay, nakakagalit nga talaga, mga kadonatics. Sobrang nakakagalit. Like, kinuha na nila lahat ng kulay. Ngayon, kung mag-combine na tong loyalista, pinklawan at dilawan, kung mag-combine na sila, mga kadonatics, ano na naman kaya yung kulay nila? We all know ang red at saka ang anong tawag dyan, yellow, pag i-combine mo, mga kadonatics, magiging orange. Ang green at saka ang red at saka yellow, i-combine mo, magiging orange. So I think, mga kadonatics, orange yan sila. Orange yung kulay nila, mga kadonatics. Yan yung principle pag i-mix mo yung dalawang kulay na yan, red at saka yellow, magiging orange. Well, may isang kulay pa sila, pink. Pag ang pink naman, mga kadonatics, i-combine mo sa red, anong kalalabasan? Wait a minute, okay? Give me time, mga kadonatics, okay? Alright, ito. Alright. Color result. Ayan. So, mga kadonatics. Okay. So, basically here, ang sinabi, mga kadonatics, ay, ang tawag dyan, pag i-mix mo yung red at yellow, orange, di ba? Pag i-mix mo din yung pink at red, walang kalalabasan, mga kadonatics. Parang pink pa rin siya, pero dark pink siya, maging parang magenta, mga kadonatics. Pero, pink pa rin. Ngayon, since ang dalawang kulay, itong yellow at red, ay may kinalabasan, may result for another color, baka orange yan sila, mga kadonatics, sa 2028. Yan talaga yung ginagawa nila ngayon, no? Para lang matalo si Inday Sara Duterte, ay talagang dapat mag-combine na. Combine. So, since nakuha na nila ang iba-ibang kulay, mga kadonatics, ang main colors, RGB, red, blue, green, mga kadonatics, baka mag-orange yan sila. Ano sa tingin nyo? Like and subscribe, mga kadonatics, kung tama yung mga pinagsasabi ko. Ay, ako. Orange. Itong nakakapangit, mga kadonatics. Ito talagang nakakapangit. Hello, Porky Drill. How are you? Like and done. Thank you. Hello, Ina Zalweza Love. How are you? Welcome. Pilipinas, Duterte pa rin. Kahit anong mangyari, mga kadonatics, Duterte pa rin tayo.
Okay, ano may isang tiyan? Sunod dyan ay rainbow color na ang combination ng mga honghang. Rainbow color na. Ay nako mga kadonatics, kinuha na ng LGBTQ yung rainbow. Paano na? Ha? Ah, ewan ko. So, tayo, green pa rin tayo mga kadonatics. Kahit anong mangyari, green tayo. Ay itong mga hunghang na pinklawan, dilawan, ay talagang kinakover na lahat ng kulay. I would not be surprised mga kadonatics na sa 2028 they would come up a different color, different from red and pink and yellow. Nako. Magandang gabi, Idol. Noel Brigol, magandang gabi din sa'yo, Idol. Salamat sa pag-like and subscribe mga kadonatics. So, eto. So, comment down below mga kadonatics kung ano yung sa tingin nyo, yung kulay ng mga pinklawan, dilawan, slash, with the combination of red na mga loyalista in the coming 2028 election mga kadonatics, ano yung kulay na gagamitin nila. Now, we are talking here. Maayong gabi po sa imo idol. Mag-amping ka kanunay. So, nakakatuwa. Buti na lang tayo, may paninindigan. Talagang green mga kadonatics. Green pa rin tayo. Ha? Never will we change the color. Sometimes mga kadonatics, nagwa-white itong supporters ng mga Duterte, like INC, we all know, okay? Or iba pa. It's because purity. White, mga kadonatics, symbolizes purity. We are pure! Alright? And, nako, wag lang sana mga kadonatics mag-white sila. Kasi, ang pink at white, kung i-combine mo yan sila mga kadonatics, ang lalabas na kulay dyan is red at white. Red at white, pag i-combine mo yan sila mga kadonatics, magiging pink, kaya pinklawan. Ang red at yellow, ang lalabas orange. Baka orange and white lang yung pipiliin nila mga kadonatics. Baka white and orange. Kasi within their mga kadonatics, within their boundary sa kanilang kulay, mga bungok, mga dilawan, pinklawan, bungok. Ay nako. Right, balikan na natin itong sinabi ni Christian Isguera na napakatinding dilawan mga kadonatics. Okay, good evening Dakler, good evening na we're watching from Davao City. Very good, I wanted to visit Davao. Kailan pa kaya makabisita ko ng Davao? Nakapunta na ako ng Davao noon, Davao City, pero gusto kong bumalik. It's been so many years na 10 years, dekada na mga kadonatics. Number 1 like, thank you mga kadonatics. May utak tayo, Lods, alam ang totoo. Diba? May utak talaga tayo. Iba ang utak natin sa kanila mga kadonatics. That is one thing, for sure. Okay, moderator si Dulce. Where is Dulce? Okay, let's go, Dulce. Alright. Okay, you are a moderator now, Dulce. Well, eto lang mga kadonatics. Orange and white. Baka dyan sila pipili. Okay, red and white. Ang kalabasan, pink. Yellow and red, orange. So, dalawa lang yan mga kadonatics. White or orange yung pagpipilian nila this coming 2028 election. Well, anyway mga kadonatics, pakinggan natin itong napakatinding sinabi ni Christian Isguera na matinding dilawan, supporters ng mga kurakot, komunista at mga drug lords mga kadonatics. Eto, ang journalist ng GMA noon, ewan ko bakit siya umalis. Ito. 6 na taon po, at least, ang tiniis natin dito po sa kabastusan at kababuyan itong mga Duterte. Yung namumuno po sa ating bansa ay itong si Rodrigo Duterte na nakapiit po ngayon dyan po sa The Hague. Yung napakabastos na bunganga at napakatindi ng pambabastos sa ating mga kababaihan. Okay? We thought medyo bastos ng bunganga mga kadonatics. Saan yung pipiliin mo? Yung katulad ka Tatay Digong mananalita mga kadonatics or
etong mga napaka statements kung magsalita with all the flowering words mga kadunatics para lang masayahan yung audience. Pero behind the scene, napakakurakot, drug lords, oligarchy, gustong i-control yung Pilipinas para sa kanila lang yung pera. And katulad ka Tatay Digong na direct to the point mananalita mga kadunatics, pero alam natin yung hangarin niya. Alam natin kung ano yung intention niya sa pamumuno niya sa Pilipinas. Which one do you choose? Choose you this day. Let's go. Natapos na dahil nagbago na ng administrasyon. Pero alam natin, nandun pa rin tinatawag nating Duterte effect. Marami pa rin po mga bastos ng mga Pilipino na talagang na-inspire, quote-unquote, doon sa ganong klase ng pag-uugali. Kaya kanina, nung nadinig po natin itong mga binanggit nitong si Bong Suntay, iyak na iyak siya kay Suntay mga kadunatics. Iyak na iyak siya sa sinabi ni Suntay. I may not agree sa analogy ni Suntay mga kadunatics, but that was actually good. I will not agree with everything he says mga kadunatics or he said, pero yung point doon is kung imaginein mo lang magiging yung reason kasi doon mga kadunatics ng Committee of Deliberation kanina, inisip mo lang tapos nagiging culpable violation na agad mga kadunatics. Like, pwede ka nang i-impeach dahil inisip mo lang ng ganon. Inisip yun ni Inday Sara Duterte na, ang sarap i-pluck out ang ulo ni BBM. Inisip niya yun mga kadunatics. Sinabi niya lang in that pero at that time, imagination lang yun ni Inday Sara Duterte. Pwede ka bang i-impeach dahil lang sa ganyan? So yun yung analogy ni Suntay mga kadunatics na kung makita niya si Antos, may iniisip akong ganito, pwede ba akong sampahan ng malicious act or something like that? Magiging administrative mga kadunatics, pwede ba akong sampahan ng ganyan? Kung iniisip ko lang o ini-imagine ko lang? Mga kadunatics, hindi. So, hindi pwede i-impeach si Inday Sara Duterte dahil lang inisip niya yun na gusto niyang i-pluck out. Ano yan? Ang ulo ni BBM, mga kadunatics. Di ba? Itong mga, ay nako. Sino bang di mag-isip ng ganun na sinabi ng isang kadete mga kadunatics na, can I have your watch? At ang sabi ni BBM, why should I give you my watch? Sabi ni Inday Sara, toxic talaga tong presidente to. Sarap talaga. Okay, let's go. Isa pong congressman, patungkol po dito kay Ann Curtis. Kung paano raw siya nag-init. Gusto diba? nila At nagkaroon ng Santos desire. Kian Dil Santos. Okay. He wanted to prove a point drill, which might be legally defensible in his mind. Pero the way he said it and the example that he cited, that was very degrading, that was very demeaning, and that was very misogynistic. Now, dito po sa isang babae na nagkataon po si Ann Curtis. And of course, instead of apologizing, nag-double down pa itong congressman at ginaslight pa yung mga nag-criticize sa kanya. Sabi niya, ito binabasa ko lang po itong tweet ng ABS-CBN News. So nakausap siya after that hearing. Only a dirty mind can impute something which is dirty. Okay, so kasalanan pa pala natin na nabastusan tayo dun sa kanyang mga binanggit. Classic DDS. Classic DDS daw. Ay, nako. Buongit ka. Sa tingin ko, itong si Christian Esguerra mga kadonati, isang bakla dito Ayaw lang mag-reveal. Someday soon, mag-reveal din to. Ay, bunganga niya Bunganga niya mga kadonatics ay parang, nako, kakaiba. Playbook. Ikaw yung gagawa ng kabastusan, ikaw pa yung magagalit, at ikaw pa yung maninisi. Okay. Nilalatag ko lang po, no? Kasi talaga nakakabusit itong natutunghayan natin. No? At pag hindi po natin ito chinek, pag hindi po natin ito na-rebuke, at hindi po natin ito kinriticize, lalala po lalo yung sitwasyon.
lalo Okay. pong manonormalize yung mga ganyang kabastusan. At mabuti na nga po, tinanggal po sa record ng proceedings kanina yung kanyang napakabastos na binanggit. Sana magtanda dito yung congressman na ito. No? Sana tabla ng hiya. Kasi nakakahiya naman sa atin na na-offend Naiyak. sa napakabastos sa kanyang kataga. At kasalanan pa pala natin. Iyak ng At the very least, iyak. dapat mag-apologize siya. Hindi lang dito kay Ann Curtis, kundi sa ating lahat. Dahil hindi po ito yung klase ng asal o pag-uugali na dapat ipinapakita ng isang tao. And more so, isa po siyang halal na opisyal ng ating bansa. May malawak na impluensya, tinitingala ng kanyang mga taga-suporta. Ang sabi ko mga kadonatics, I may not agree sa analogy, sa sample ni Suntay mga kadonatics. But who am I to tell him na, to rebuke him mga kadonatics? Who am I? Na also guilty, I'm not innocent of things mga kadonatics. Imagination. I'm not. May isang, ito mga kadonatics. Tinanong itong isang loyalistang vlogger mga kadonatics kanina sa live stream niya. Sabi, "Uy, sino ka ba magsabi kay Suntay ng ganyan?" Sabi niya, tapos ang sabi ng isang DDS doon sa comment section, "Nanonood ka din naman ng porn or scandal." Sabi ng isang loyalist na streamer mga kadonatics, sabi niya, "Oh, totoo, nanonood ako. Pero, hindi naman ako public official." Mga kadonatics, it doesn't matter kung, sabi pa niya, I don't have a constituent. Hindi ako public figure. But it doesn't matter mga kadonatics kung may constituent ka, may tao ka under you or not. What matter mga kadonatics is you are a human being. Hindi ka pwedeng magganon, di ba? Now ngayon mga kadonatics, who am I to rebuke Suntay for his analogy mga kadonatics? I cannot, because I myself, mga kadonatics, am a sinner. Sabi nga ng Panginoon, yung gusto nilang stone yung isang prostitute na babae mga kadonatics. The Pharisees and Sadducees gusto nilang i-stone to death yung babae dahil na nahuli siya ng mga kadonatics na gumagawa ng malaswa. Ang sinabi ni Jesus that time mga kadonatics, may sinulat, hindi niya sinabi, sinulat niya Ang sinulat niya doon, who among you here does not sin will cast the first stone. Who among you here does not sin will cast the first stone. Mga kadonatics, umalis sila isa-isa kasi lahat sila guilty of something mga kadonatics. Who am I to rebuke? Di ba? Guilty din mga kadonatics itong tapos sabihin mo na napakabastos ang mga DDS. What? Nabastusan kayo sa mga sinabi ni Tatay Digong, pero para sa amin hindi kasi mga kadonatics, this is biblical. God does not look at the outside appearance, but God looks at the heart mga kadonatics. Kung ano yung nasa puso mo. Di ba? Napaka-clear yan mga kadonatics. Let's go on. Congressman, wag ka Maiksi pong lang to. bastos. Seriously. I do not take this kind of remarks lightly. Tama Tulad ng ka, piniliwanag Jerry. ko po sa inyo kanina, yung konteksto, no? 6 na taon po natin tiniis yung kabastusan ni Duterte. At hanggang ngayon talaga nagre-reverberate pa yung epekto niyan . Napakarami pa rin po mga naging bastos na mga Pilipino, bastos na public officials dahil puro sa tono ang galing doon sa itaas dito kay Tatay Digong. And all along, we thought na kahit papano the world is now healing or somehow many of us are already coming to our senses. Then you will encounter statements like this. Coming from a member of Congress said within the halls of Congress sa isang committee hearing. Talaga nakakadismaya po. Tapos tayo pang ginagawang bobo. Actually,
ito nagtugma lang. Kanina po kasi naimbitahan po tayo para magsalita diyan sa Lyceum of the Philippines, diyan po sa Intramuros. They are celebrating their 74th founding anniversary at meron silang founders lecture. For some reason, ako'y naisip nila at naimbitahan para magbigay ng founders lecture kanina. Actually, bago ko pa nadinig itong mga sinabi ni Bong Suntay. Yun yung mga pinag-uusapan ko kanina. Kasama yun sa mga diniscuss ko dun sa aking presentation kanina. Kung paano nawala yung decency and sense of morality para sa ating maraming mga kababayan bilang epekto nitong kabastusan ng Duterte years, itong si Tatay Digong. Mhm. Di ba? Binabanggit ko nga lagi, maraming actual casualties itong Duterte administration. If you talk about the drug war, buhay, mga pamilyang nasira Well, sir. dahil hindi po nabigyan ng due process. Pero isa rin po sa mga naging biktima, isa po sa mga naging casualties, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay itong ating kaluluwa bilang isang tao, bilang isang bansa rather. Yung ating moral fiber, yung lagi ko binabanggit po sa inyo. Yung ating pong konsensya bilang mga Pilipino. Kasama na rin po yung ating sense of morality. Okay. Hindi nga, di ba naalala nyo noong mga panahon na yon, pag binanggit mo yung word na, naku, sana decente. Parang ikaw pa yung masamang tao, no? Parang ikaw yung corny, ikaw pa yung mali. Pag binabanggit mo yung mga tamang gawi. Dahil nga, yung tono mula ron sa itaas, talagang nuknukan ng kababuyan at kabastusan. And we thought kahit pa paano may konting recovery na, no? Dahil nagpalit na ng administrasyon, hindi na tayo nakakadinig May iyak na si Michael dito mga kadonatics. Iyak na siya. ng presidente nagmumura, nangahalik ng babae sa isang official event. Ay talagang hindi lang siya pinklawan mga kadonatics. Ay idol niya si Bangag. idol ni Christian Esguerra si Bangag mga kadonatics. Dahil daw hindi na nagmumura, nangungurakot na lang. Katulad sila. Ay nako, can you imagine that mga kadonatics? Kung isa kang loyalista mga kadonatics at hindi mo nakita ang pangungurakot ng gobyernong ito, mga kadonatics, you are nothing but a second hand trying hard copycat. Mga kadonatics, iba yung budhi mo kung hindi mo nakikita na yung korupsyon na naganap ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Isa kang nilalang na ewan Sa Filipino community sa abroad, yung mga napakabastos sa mga miyembro ng kanyang gabinete, nasa pribadong sektor na ngayon. Pero meron pa rin palang epekto no? Kahit pa paano. Nakakarinig pa rin tayo ng mga ganitong kabastusan. Kaya talaga nakakadismaya po. No? Dami ko naiisip. No? Hahaba lang to pag binanggit ko lahat. No? Pero anyway, I hope po, no? I hope kayong mga nanonood nitong ating podcast, kayong mga matitino pa po mag-isip. Matitino. Sana po panindigan natin yung tama. Of course, we're all imperfect beings, no? Lahat po tayo may mga pagkakamali. Okay. Pero what separates imperfect individuals from other imperfect individuals is with the way we strive to become better versions of ourselves. Dahil kung ikaw, imperfect as you are, you're already accepting that you are imperfect at hanggang ganyan ka na lang, bastos ka lang talaga, madumi yung bunganga mo, hindi ka marunong makapagkapwa-tao, hindi ka naniniwala sa due process, hindi ka naniniwala sa accountability. Kung naniniwala ka na hanggang dyan ka na lang because that is your authentic self, that to me is your personal tragedy. Pero hindi dapat ganyan mag-isip ang mas nakararaming Pilipino o mga tao. Every day we try to be a better version of ourselves. Wala namang problema diyan. Dapat na everyday you should renew yourself. Mga kadonatics, ay
Okay lang sana kung magsalita ka ng ganyan, Christian Isguera, kung yung sinusuportaan mo, iba. Pinklawan, sinusuportaan mo, Dilawan, si Bongbong, Luya. Bro, bro, kakaiba ka, kakaiba. Ha? Man, God does not judge yung mga kadonatics on what you say. God would judge yung mga kadonatics on based on your heart. Now, ito nga biblically, out of the abundance of your heart the mouth speaketh. Mga kadonatics, the important thing here is your heart, yung intention mo. Yung mga pinagsasabi mo napakaganda naman talaga, di ba? Compare sa mga statements na typical politicians. Pero yung mga ginagawa mo mga kadonatics ay kakaiba, ay ha? Kakaiba ka din. Hindi yan. Talagang maling-mali yan mga kadonatics. Now, eto. We are talking about anong gagawin ni Tatay Digong mga kadonatics kung siya yung presidente ngayon sa panahon sa mga OFW, especially sa mga OFW sa Middle East mga kadonatics. Ano mga kadonatics siguro ang gawin ni Tatay Digong? Alam nyo ba, nabanggit na natin yan mga kadonatics, at maybe alam nyo na din na sinabi ni BBM na hindi siya pwedeng magpadala ng eroplano sa Middle East mga kadonatics. Hindi pwedeng repatriate ang mga OFWs doon. Bakit mga kadonatics? Bakit hindi pwede? Kasi daw, hindi pa daw safety. What do you have to wait for mga kadonatics? For the peace talk? Kung safety na ang lahat, kaya saka ka magre-repatriate mga kadonatics? It doesn't make sense anymore kasi ayaw na ng OFWs umuwi mga kadonatics pag safety na. Even me, kung sa tingin ko safe na, why should I go back to the Philippines and struggle mga kadonatics? Unemployed, di ba? So, I better stay. Ngayon, napag-alaman natin mga kadonatics na ang Russia pala ay nagpadala ng eroplano sa Middle East para i-repatriate yung mga netizen nila. Di ba? Saan ngayon ang hindi pwede? Pakinggan natin mga kadonatics kasi for some reason yung application natin hindi tumatanggap ng VLC na video, only the audio. So eto mga kadonatics, pakinggan natin yung audio ng isang kabaro natin, ng isang DDS. Ayan mga kadonatics. Eto. Ayan. Pakinggan nyo. Government nagpadala ng eroplano sa Middle East para sunduin ang mga kababayan nila kung sakaling lumala pa ang kaguluhan. Tayo sa Pilipinas, ang Kongreso busy sa pagpapa-impeach kaya ayan, saan yun? Saan yan? Russian government nagpadala ng eroplano sa Middle East para sunduin ang mga kababayan nila kung sakaling lumala pa ang kaguluhan. Tayo sa Pilipinas, ang Kongreso busy sa pagpapa-impeach kaya VP Inday Sara at ang pahayag ni mahal na Pangulong Marcos, mga OFW sa Middle East, humanap muna kayo ng matataguan. Can you imagine that mga kadonatics? Humanap muna kayo ng matataguan. Ganyan katindi si BBM. Ayan. Patuloy natin mga kadonatics. At tayo mga OFW dito sa Middle East, sabay-sabay po tayo magdasal sa ngalan ng lolo, ng anak, ng apo, ng pinsan at ng asawa. Panginoon, pakikuha po lahat sila kasi puro sila mga magnanakaw. Amen. Thank you po. So, si kabayan pala natin mga kadonatics, isang OFW sa Middle East at napag-alaman nila na nag-send pala ng eroplano ang Russia para kunin yung mga locals, yung mga netizen nila mga kadonatics na gustong umuwi na dahil sa giyera. Pero yung presidente natin ayaw magpadala. So, anong pinagkakaiba mga kadonatics? So, ay talagang incompetent itong si Bongbong Marcos.
Okay, magbasa muna tayo ng comment dito mga kadonatics. Night vote. Oh, may night vote pa ba eh? May night vote para dito sa akin ah. Okay, Alright. Na night vote, ayan tuloy na time out ka. Ang gera parang bagyo lang. Junior, sabay sabi ng anong gagawin natin, sabay kamot sa ulo, di ba? Pinas 30 pa rin, bro, kamote. MLSO. Okay, Salvador, impeach daw si Inday Sara. Well, mga kadonatics, see, look at the difference between these two leaders, mga kadonatics, Putin and BBM. Kakaiba. Kakaiba, mga kadonatics. Kaya, nako, ay talagang it's a sad year for us, or maybe a sad 6 years for us, mga kadonatics, dahil naging presidente itong si Bongbong Marcos. Ngayon, anong masasabi ni Inday Sara Duterte patungkol sa repatriation or patungkol sa mga OFW sa Middle East, mga kadonatics? Anong sinabi ni Inday Sara Duterte? Kinumpare yung sinabi ni Bongbong at sinabi ni Inday Sara Duterte. Though, kasi, ang power ng isang vice-presidente, mga kadonatics, ay napaka-less talaga compare sa presidente. Parang, ewan ko, mga kadonatics, parang na-out of picture yung vice president ngayon dahil sa power ni Bongbong Marcos. Ang sinabi na lang nag-announce si Inday Sara Duterte na, mag-ingat kayo, manalangin kayo, kunin niyo yung mga pasaporte nyo, mga documents nyo na importante. Dapat wag nyong ilayo sa inyo at pumunta kayo sa safe place. Mga kadonatics, mas okay pa ang sinabi ni Inday Sara Duterte kaysa sinabi ni Bongbong Marcos na humanap kayo ng matataguan ng bomb shield dyan sa OFW sa Middle East, mga kadonatics. Sinabihan yung mga OFWs, like, really? Ay, nako. Eto, mga kadonatics, nag-react itong si Suntay, di ba? Alam naman natin, mga kadonatics. Panoorin natin yung sinabi ni Suntay patungkol sa analogy niya, mga kadonatics, sa okay. Wait a minute. Magbasa muna tayo. We support drugs party list forever. Drugs party list. Okay, Romel Flaviano Bermudo, additional support on corruption. Solid support on Budol organization. Lenny Robredo McCoy Jr. panalo na. Panalo na daw si Lenny Robredo, mga kadonatics. Ano yan? Okay. The message, okay. Anong power ni Bangag? Walang power. Actually, mga kadonatics, ang sabi ni Attorney Panelo, kasi karamihan sa atin na nagsabi na incompetent itong si Junior Bangag, di ba? Karamihan sa atin nagsabi na walang silbi. Alam nyo, mga kadonatics, sabi ni Attorney Panelo, opposite yung mga sinabi natin sa ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Napaka-competent daw ni Bongbong Marcos, mga kadonatics. Bakit? First, hinuli si Kibuloy. O, di ba? Grabe, mga kadonatics. Next, pinakidnap si Tatay Digong. Napaka-competent, mga kadonatics. Kaya, he's got all the power he needs, mga kadonatics, na i-kontrolin yung bansang Pilipinas. Hindi siya incompetent. Competent daw siya. Which, it makes sense naman yung sinabi ni mga kadonatics. It made sense. Di ba? Grabe ka. Sobrang ka-powerful ni Bangag. Kaya nga, mga kadonatics, pag against administration ka, mag-share ka lang ng, na misinformation, mga kadonatics, ay talagang pa-iimbestigahan ka na agad ng NBI. Okay.
Iyak na lang din. Bobo ang presidente natin ng hanib ng pinagtago lang animal. Na napaka-inutil talaga ni BBM dahil hindi niya natugunan kung paano i-repatriate ang mga kababayan nating OFW sa Middle East. Talagang mga kadonatics, etong OFW sa Middle East na nagsabi mga kadonatics na nagpadala si Putin ng ng eroplano para yun nga i-repatriate yung tao, mga Russians. Well, eto mga kadonatics. Okay, in-interview ni Ed ba to? Pakinggan lang natin yung interview ni Suntay mga kadonatics. Ha? Some people were thrown off by what they say were off-color remarks that you apparently made kanina doon sa impeachment proceedings. What prompted that remark about Ms. Ann Curtis? That was an analogy. You know, yun nga yung sinasabi ko eh. You know, that was an analogy kasi meron silang statement na ina-attribute kay VP Sara as part of yung allegations ng impeachment complaint na one time raw ewan ko, may statement daw si Inday Sara na pertaining to the president na nandun siya sa eskwela, nakita niya yung batang naghihirap, tapos na-imagine raw niya na parang gusto raw niyang putulan ng ulo si Pugutan ng ulo. presidente. Ganyan. Now, ang ni-raise ni Congressman Rufus Rodriguez, imagination and desire are not impeachable offense. You cannot Tama. you cannot hold someone liable for it. Kaya nga, sabi ko parang analogy lang yan. In fact, wala naman ako doon sa Shangri-La. Ang sinasabi ko lang, parang nandiyan ko sa Shangri-La, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. So nagkaroon ng desire sa puso ko. Nagkaroon ng desire sa akin at na-imagine ko. Oh. It's an analogy. And there was, alam mo, sometimes nasa pag-iisip ng tao yan eh. Pagka gusto na, ang sinabi ko, so yung imagination at saka yung desire ba yan? Can I be charged or is it punishable? Is it a crime? Is it immoral? Is it illegal? Kaya nga tinatanong ko doon sa komite. So, ano yung immoral doon sa sinabi ko? Well, actually, Lahat tayo mga kadonatics, we have a wild imagination. Oh, especially sa mga boys mga kadonatics, pag makita natin na may mga malalaswa or shall we say revealing na mga clothing mga kadonatics na isang babae, ay talagang ma-stimulate ka. Oh, di ba mga kadonatics, that is a stimulate response. Ngayon, kung basihan mo yan para i-impeach si Inday Sara Duterte, ay napakahunghang mo. Napakahunghang mo. sir, the question might also be, couldn't you have come up with a better analogy without coming off sounding like publicly saying that you're desiring somebody at nag-init yung iyong katawan? Nasa mga tao yun eh. It depends on how you what conclusion you draw. But what I'm trying to drive at is, there's nothing immoral, there's nothing punishable. Mas masakit pa nga yung kay VP because we want to try to impeach the second highest elected official of a land because of something that she imagined or she desired. Yes, sir. Let's look at the analogy. I get what you're saying, sir, but I think we should also dissociate those two issues. One being whether or not the VP committed anything impeachable. That's for the committee to determine naman and the House to determine as a chamber. The other one is your analogy, whether it was an appropriate analogy to begin with. Well, it depends. Kagaya nga sinabi ko, I don't see anything immoral. I don't see anything illegal in those statements. In fact, ang sinabi ko lang nga, nakita ko siya, ang ganda-ganda pala niya, nagkaroon ng desire sa akin at na-imagine ko na lang. Pero hanggang imagination na lang yan. Yun yung that's the exact statement that I said. And what's very telling is, ewan ko bakit yun yung pinipick up. Hindi pinick up that we are hearing, Committee on Justice yun.
And everyone should appear to be impartial. And we should not, censure words just because, di ba? That's very telling. Ibig ba sabihin yan? Even if yung mga statements, even if the word is not illegal, if the word is not immoral, pagka gusto ng komite na i-censure, to strike it out of record, pwedeng gawin yan, then how can we be impartial pagka ganyan? What do you expect from the committee? I think that's the bigger issue that we have to focus on. We shouldn't focus on Ann Curtis or whatever. We have to focus on how the committee is being, how the hearing is taking place. I'm saying, if you feel that what I said was immoral, then I would like to ask which particular word was immoral. Para sa akin mga kadunatis, I would not, I may not support Suntay sa kanyang analogy at sinabi ko na yan kanina. Pero I would only focus on Inday Sara's imagination mga kadunatics that caused her to be impeached. Like, really? Like, magpa-file ka ng kaso, i-impeach si Inday Sara Duterte dahil lang sinabi niya yun? Dahil in-imagine ni Inday Sara Duterte? I'm not saying morality is a tricky thing. It's a very subjective thing. That's But right. let me also point out that your use of your choice of words nagiinit ang iyong katawan at ini-imagine mo kung anong pwede mangyari. Tapos anong sinabing ng dulo? Pero hanggang imagination lang yan. Yes sir. Yes sir. But So, was that okay, now if you were Ann Curtis, how would you feel? Even assuming that whole context, there's nothing wrong. Kasi, in fact, there was nothing even sexual doon sa statement na yon. It depends on how you That's analyze subjective. it. Sige sir, anyway. Ang mali lang siguro ni Suntay mga kadunatics, pwede mo namang i-imagine. Huwag mo lang ipagsasabi. Kasi napaka-sensitive yung tao ngayon mga kadunatics, especially itong mga loyalista, pinklawan. Pag nakikita nila na isa kang supporter ng mga Duterte mga kadunatics, every word mga kadunatics ay talagang pinifilterize yan nila mga kadunatics. Pinapanood, lahat pinapakinggan kung meron bang hindi ka aya-aya dito. Tapos, yan mga kadunatics, i-condemn ka. Yan ang mali dyan. Okay lang i-imagine mo kasi once in your life, you have also imagined like that. And maybe until now, di ba? Siguro, mas matindi pa yung imahinasyon natin sa imahinasyon ni Suntay. But the thing is, hindi natin sinasabi. Kasi alam natin mga kadunatics, napaka-sensitive mo ng mga tao ngayon. Especially kung maka-Duterte ka, tapos magbanggit ka ng ganito, ay talagang magiging malaking issue yan sa kanila. I don't want to go into a discussion on morality because that should be that should not be one of the things we have to negotiate or discuss. Yeah, I agree with you. It's just a question lang of whether it was appropriate or Maximus Kadman, manyakol na agad. Now, let me ask you this. Hindi ka ba ni minsan na naka-imagine na nung nakita mong may magandang babae? Never mo ba na-imagine na katulad kay Suntay? Never mo bang na-imagine na how I wish magiging girlfriend ko siya at eto mangyari sa amin? Have you ever imagined mga kadunatics na nako, maybe everyday kung may makita tayong maganda, siguro yung utak natin, ewan ko because our minds, mga kadunatics, according sa isang author, are very sensitive, dirty mga kadunatics. Every now and then, kahit ano na lang pumapasok sa atin. And no one is exempted mga kadunatics. Lahat tayo, madudumi yung isip. Ngayon, kung may madumi na may inisip na isang tao, tapos, vinoice out niya yung sinabi, yung inisip niya, and then, he's answerable, mga kadunatics, not to us, but by God, to God. Di ba?
Sila na yun. Or Let's not, go kasi let me put it this way: if you were Ann Curtis, or if Ann Curtis were your relative, you might feel Offended. differently. Oh. It depends on how you view it. It depends on kung ano kung ano yung pag-iisip ng tao. Pero don't you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using her? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Dun sa aspect na yun. Pero dun sa nag-iinit ng katawan, Well, mainit dito sa Pilipinas. Diba? Sir naman, Palagay ko- you do know that's not what you meant, and anybody can tell you that. No, but you're attributing something that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nagiinit ang you're coming iyong... into a conclusion. When you said nagiinit kayo, what did you mean then? As I mentioned, it was an analogy. Yes, sir. It was An not analogy. even a real situation. It was not even a real situation. All right. So it was, you never really saw Ann Curtis. No, it was not even a real situation. Diba? Okay. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit it was an imaginary situation. Kaya nga sinabi ko, Sir- imagination and desire. Sir, the words you chose kanina, nakita niyo si Ann Curtis, hindi niyo sinabi na imagine yung nakita niyo si Sabi ko, Ann Curtis. parang nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La, it's not a real it's not a real event. So now we know mga kadonatics na imagination lang pala lahat ni Suntay. Imahinasyon lang pala lahat ni hindi niya nakita si Ann Curtis. So yeah. I will leave that to him mga kadonatics. I would never ever judge him because of what he thought about someone mga kadonatics. Who am I? I am also a sinner. And may mga ganun din akong pag-iisip. I'm not innocent mga kadonatics. I cannot. It's just very hard to say na, uy, napaka manyakol ng inisip mo. Well, once in my life mga kadonatics, I had also thought about those things. Di ba? Okay. Itong si Natoy, sulit. Okay. Yang ginagawa nyo na dutae, well, mga kadonatics, I cannot judge you for for saying that. Pero yung sa inyo talaga na literal na sinuka nyo na, kinain nyo pa. Ha? Never again daw sa mga Marcoses. Ewan ko kung loyalista ka o hindi. Pero, ngayon, mga kadonatics, makikipag-unite kayo. Now, if ever ikaw Natoy is loyalista ka, tapos wala kang reaction sa sinabi ni Trillanes, sa sinabi ni Ontivirus, sa sinabi ni Dilema na they would consider uniting, okay? Collaging with you, kung wala kang problema dyan, ay talagang kakaiba kayo. Kasi alam ko yung mga loyalista, galit yan sa Pinklawan at Dilawan, mga kadonatics. Alam ko yan, kasi isa din akong loyalista noon. Diba? Galit na galit tayo. Anong sabi ni BBM? Dahil during campaigning sa 2022 mga kadonatics, ang sabi niya, dahil wala tayong tawag yan, media. Lahat. Dilawan, Pinklawan, pati media ng mga kadonatics ay inaatake siya. Inaatake yung kandidasi niya mga kadonatics. Which is, galit na galit tayo mga kadonatics kasi inatake si BBM, ay kaliwat kanan yung issue niya. Na ginagawa ng mga Dilawan at Pinklawan. Ang sabi ni BBM, kaya eto, gumawa ako ng trolls. Dahil wala siyang defender ng mga kadonatics. Well, anyway, the point here is galit na galit talaga tayo mga kadonatics sa Pinklawan at Dilawan. Even when you're a loyalist. Pero kung wala kang problema sa mga sinasabi nila, ay talagang mas sobra ka pa sa tae. Ay, ako. What do you think mga kadonatics, Would it be okay? Or okay, Natoy, parang magkalaman ng tanga ang dala na kung
Maleta. Tatay Digong. Ay, nako. Well, anyway, alam nyo mga kadonatics, once I visit loyalist vloggers or maybe Pinklawan or Dilawan vloggers mga kadonatics, I would not tell them na sometimes makasabi ako na but usually talaga ang sinasabi ko doon mga kadonatics yung facts. Like for example, sa mga loyalist streamers mga kadonatics, ang sinasabi ko, tell me one legacy project of Bongbong Marcos. Wala silang masabi. I always argue with facts mga kadonatics kung bibisita ako sa ibang lahi. But dito, itong mga, ewan ko mga kadonatics pag sa stream natin o sa ibang mga kadonatics natin na streamers, may makikita akong mga loyalista doon, Pinklawan at Dilawan. Yung mga sinasabi lang nila mga kadonatics, manyakol, dutae, mga salbahe, mga ganun mga kadonatics, walang argument. Hindi sila makapag-argue. At yung mga sinasabi nila, napaka walang sense talaga. Why don't you comment and argue with my facts? Mas maganda yan mga kadonatics. Mas maganda yan kasi may discussion. Hindi yung pupunta ka sa isang vlogger na ang sabihin mo lang bobo, gagi, PI. Yan lang yung alam nila eh. Wala silang i-argue eh. Kaya mga kadonatics, sino ang mas totoong bobo? 'Di ba? Oh. Tapos kung makipag-argue ka sa mga Dilawan at loyalist mga kadonatics sa kanilang vlog, never at never nilang sasagutin yan. Minsan hindi nga nila binabasa mga kadonatics. Gusto lang talaga nila makita na puro appreciation, napaka-plastic talaga. Sobrang plastic. Nakakatuwa talaga itong mga well, anyway mga kadonatics, hindi naman tayo magtatagal tonight. Di talaga masyadong matagal yung live stream natin. Maybe an hour, okay? So, go back to our topics mga kadonatics. Go back to our topics. Payag ba kayo, not really our topic mga kadonatics, payag ba kayo mga kadonatics na amyendahan yung batas, ang 1987 Constitution na pwede nang tumakbo ng pangalawang term or pangatlong terms mga kadonatics para sa presidente. Kasi, kaya ganito yung Pilipinas mga kadonatics, yung Pilipinas parang cryptocurrency lang mga kadonatics, volatile talaga. It means naga-fluctuate siya every term, gumaganon siya. May magandang leader, okay, pataas. Pag mapalitan na naman ng katulad ni Bangag, bumababa na naman mga kadonatics. Pag next another term, pag okay naman yung leader, pataas. Ganyan yung graph natin mga kadonatics. Mas maganda sana yung progresibo pag gano'n, pataas lang palagi. Hindi, kasi dahil sa constitution natin mga kadonatics na isang beses lang pwedeng maging presidente mga kadonatics. One term ka lang, tapos niyan, wala na. Forever ka hindi makabalik. Kaya napaka-pangit talaga. I'm not sure kung sinong gumawa ng batas na yan. Napaka-pangit. Oy, kung sinasabi nila mga kadonatics na minirror natin yung Amerika, dapat katulad na lang sa Amerika na 4 year, pero multiple times ka pwedeng makatakbo mga kadonatics. Multiple times. Kung pwede lang sanang tumakbo si Tatay Digong that time mga kadonatics for the second term, we are still enjoying right now. Trust me, we are enjoying mga kadonatics sa progresibo ng bansa. Di ba? Kakaiba. Ay, nako, nakakapanghinayang mga kadonatics na hindi pwedeng tumakbo for another term. Dapat yung taong bayan ang pipili. Kung gusto nila yung isang liderato na to, mananatili yung liderato na yan hanggat gusto ng taong bayan. Dapat ganyan mga kadonatics. Hindi dahil
sinusunod natin yung constitution na, ay nako, wala. Nag-fluctuate yung ekonomiya ng Pilipinas. Well, anyway, ayan si Natoy, ha? Ayan si Natoy mga kadonatics na na time out na tuloy. Pasok ba? Pasok ka sa maleta. Well, pasok ka sa maleta, Natoy. Ha? Pasok ka na sa maleta. Siguro mga kadonatics na naambagan ata to yung si Natoy. Why don't you argue? No? Mag-comment ka ng facts. At ayan, may mga kadonatics natin dyan na mag-argue sa'yo. Hindi yung ganyan na mga nonsense na mga pananalita. Eh, nagpapakita lang na kayo talaga yung walang pinag-aralan eh. Ha? Yung mga bisakol. Kayo yung mga ob-ob. Di ba? Dapat, katulad ng mga DDS natin, pag nasa comment section yan ng mga vloggers na loyalists, ay nag-argue yan mga kadonatics with facts. Junatics ball ni 90 to puro kaampawan. Sinan si 92.0. Yan ba yun si Lionheart? Si Lion? Yan ba yun si Lion? Parang kilala ko yan. Yan ba yung nakatali di yung naka-ponytail mga kadonatics na malaking katawan? Na kahit ano ay tingnan niyo yung kanya doon mga kadonatics. Kita niyo ba yung ano yan? Background niya sa vlog niya mga kadonatics. Kakaiba. Si Tatay Digong talaga niya na ewan ko, bastos talaga sila. Sobrang bastos nila mga kadonatics. Kaya ayaw kong manood noon. Minsan kasi dumadaan talaga. Well, anyway, we miss talaga. Tiger pala. Tiger 992. Yes, napanood ko yan siya. Ay talagang walang silbi naman yung mga kadonatics. Hindi nagbabasa. Many times ako nagko-comment doon na, okay, ito, with arguments yan with facts. Hindi binabasa mga kadonatics. Ang binabasa niya, yung mga magaganda lang sa kanilang naratibo. Yung magaganda lang sinabi kay BBM. Like, kung magiging vlogger ka lang naman, at least, don't be so biased. Pakinggan mo yung part ng iba, 'di ba? And then kung ayaw mo, kung hindi nababagay para sa iyo yung sinabi, i-argue mo. Argue your case mga kadonatics. Yan ang pagiging political vlogger. Hindi yung magaganda lang lahat mga kadonatics yung binabasa mo. Like, really? How? Hindi yan siya maganda. Walang balance. Ay, nako. Pinasok ko na yan. Lagi kong inaasa. Hindi yan nagbabasa ng comment. Binabasa niya ba? Yun nga eh. Nato yung nabasa. Ay, nako. Marami sana tayong video mga kadonatics na download ko this afternoon patungkol sa nangyayari doon sa Middle East, yung mga Pinoy OFWs na ay talagang iyak na iyak sila. For some reasons, hindi ko ma-show ngayon sa inyo dahil sa application sa OBS na ewan ko. Hindi pala pwede mga kadonatics pang VLC. Dapat may mga settings pa. So, I have to know it first. Okay? Hindi tayo magtatagal tonight mga kadonatics kasi may gagawin pa tayo for maybe 5 minutes na lang magbabasa tayo interaction with our commenters. Okay. Wait a minute Asan na yung ayan. May magandang Ito, maganda talaga tong sinabi ni Eris dito patungkol kay Sara. Maganda talaga ang mga sinabi ni Eris mga kadonatics. Kilala niyo naman si Eris, no?
Ayan, pakita lang natin ng mabilisan na. 1 minute lang to mga kadonatics. Ayan. Lakyan lang natin ng konti. Okay. Basahin mo muna natin ang sinabi dito mga kadonatics. Sabi sa akin, guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan, Secretary. Okay, pakinggan lang natin mga kadonatics ng mabilisan itong sinabi ni Erist. Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan, Secretary. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Yeah, grabe mga kadonatics. Itong si Aries mga kadonatics, dilawan talaga to siya. Dilawan yan. Pero, marunong mag-reason mga kadonatics. Pag nakikita niyang mali, mali talaga. Pag nakikita niya naman mga kadonatics na tama ang sa part ng mga Duterte, talagang ina-acknowledge niya mga kadonatics. Ganito dapat, ina-acknowledge niya. Kaya, maganda mga kadonatics. Maganda ang style ni Aries. Minsan, ito namamangka sa dalawang ilog eh. Pero, yung mga sinasabi niya patungkol sa kay Inday Sara Duterte na impeachment ay talagang sabi niya na may hirapan silang kumuha ng 1/3 vote mga kadonatics para ma-impeach si Inday Sara Duterte sa plenaryo. So, naniniwala ako doon mga kadonatics. At magbasa lang muna tayo. I'm going to repeat this video again mga kadonatics, okay? Naka-block yung vlogger. Okay, kamote. Yung vlogger tiger na baboy yan. Ay, grabe yun mga kadonatics. Ewan ko talaga. Kahapon, napansin ko, dumaan siya nakinig na lang ako ng mabilisan. Kinukutya niya yung, yung mga kung daw ni Tatay Digong mga kadonatics, yung may mga small heads sa mukha ni Tatay Digong. Hindi niya nakikita yung sarili niya mga kadonatics na matindi din siya. Matindi. Ginamit pa niya si Joe Masison sa sample kung bakit naggaganon si Tatay Digong. Like, napaka-nonsense talaga na vlogger. Well, anyway, totoo naman talaga ang sinabi ni Aries mga kadonatics. Partly, okay? Totoo, but partly mga kadonatics na ang nagpapalakas kay Inday Sara Duterte ay ang kamalian ng gobyernong ito. Mga kadonatics, si Inday, ang sinasabi nila na wala daw ginagawa, which is, ang dami naman mga kadonatics, hindi lang binabalita ng mga mainstream media. Kung puntahan nyo yung sa Vice President, Office of the Vice President na page mga kadonatics, makikita nyo yung mga ginagawa ng Office of the Vice President. Hindi nga nababalita yung mga kadonatics, yung libreng sakay, yung mga buses ng Office of the Vice President na napakaganda, malaki mga kadonatics, at libre. Sa buong bansa mga kadonatics. Hindi nga yan binabalita. Kaya mga kadonatics, sabi ko, partly lang ang nagpapalakas kay Inday Sara Duterte ang yung kamalian, ang kabangagan ni Bongbong. Ang the other part mga kadonatics, dahil Duterte siya at may ginawa talaga siya. Di ba?
yung siya nung namuno sa Davao City mga kadunatics ay gumanda din yung Davao. Walang utang. Nung si Baste na ang pumalit, walang utang mga kadunatics. Nag-gain pa sila ng bilyon. Kaya sabi ko partly lang kasi hindi naman talaga totoo lahat ng sinabi ni Aries na si Bangag lang nagpapalakas kay Inday Sara Duterte. Ay, naka-block ta na pala doon porque drill. Kawawa. Ay, nako. Nagbabasa pala siya in silent, mga kadunatics. Ay, nako. Eh, paano? Never at never tayong mag-block dito, mga moderators, okay? Wag na wag niyong i-block kasi gusto kong pupunta sila dito at mag-argue. Eh, kung may facts naman, ay maganda, di ba? Maganda. We are open naman, mga kadunatics, di ba? We're open. We are open to an argument, di ba, mga kadunatics? Ganyan naman tayo. Hindi tayo makitid yung utak natin. Mga Duterte, we are flexible. Binablock mo? Like what? Ano ka? Walang demokrasya sa vlog mo. Well, anyway, mga kadunatics, pakinggan natin ng isang beses itong si Sinabi ko po sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Pwede itong maging preacher itong si Aries, mga kadunatics. Hindi siya monoton. Maganda yung mga intonation niya. Ay, may sense of urgency yung mga pinagsasabi niya. Well, anyway, I would not agree on what he said, mga kadunatics, because hindi lang naman talaga yan yung nagpapalakas kay Inday. As I said, alam naman natin, mga kadunatics, yung credentials ng mga Duterte. Sabi nga ni Tatay Digong, nako, mas matindi pa yan si Inday Sara Duterte kaysa sa akin. DDS forever! Bromeo Suaso, DDS talaga tayo forever. Walang makaka-antig sa atin, mga kadunatics, makakatibag. We are DDS forever talaga. Sa mga sinasabi ni Junior, puro kabaliktaran ang ginagawa niya. Yes! Totoo yan. Totoo talaga. Walang pag-alinlangan. Ang dami niya nang sinasabi, mga kadunatics. For example, mga kadunatics, yung 20 kilos na bigas na ngayon wala na. Next, yung pabahay, mga kadunatics, pabahay na nasa ang sabi pa nila, mga kadunatics, 1 million per year. Sa whole term niya, mga kadunatics, 6 million daw. May budget, nilagyan ng budget. Ang sabi ng isang secretary, mga kadunatics, hindi kaya. Ay, ilang beses yun binanggit ni BBM na gagawa tayo ng bahay, libreng pabahay, 1 million per year. Alam nyo, mga kadunatics, 4 years na ngayon, from 2022 till now, hindi nga aabot ng 100,000 yung ginawa nila, mga kadunatics. Lahat hindi umabot. Yung ipapakulong. Di ba? Wala, mga kadunatics, walang napakulong. Yung sabi niya na hindi tayo uugnay or makipag-communicate sa ICC. Anong ginawa? Nako, inutusan ata niya yung DOJ, mga kadunatics, na i-host yung ICC sa bahay ni Bonjing Rimulya. Di ba? Ang dami, mga kadunatics, ang dami.
May compilation ako niyan sa video natin. Nakalimutan ko lang yung iba. Pero ang dami. Yung classroom, mga kadonatics. Classroom. Ha? Sa buong 3 years, 22 lang yung nagawa. Classroom, mga kadonatics. Ilang thousands na yun every year. Pero 22 lang yung nagawa. Ang sa flood control, pananagutin daw ang mga mesala, mga kadonatics, kaya nagbuo ng ICI. Independent Commission of Investigation. Saan na ngayon yung ICI? Saan na yung iimbestiga ngayon sa flood control? Wala na, mga kadonatics, natabunan na. Like, really? 'Di ba? Ganyan sila katindi. Ganyan katindi. Ngayon pa, mga kadonatics, may maleta-maleta na naman na kaso na sabi ni Ping Lacson, hindi daw papayagan sa Blue Ribbon Committee ang pag-imbestiga niyan. Well, anyway, ay nako, kailan pa? Bahay pala ng aso. Bahay ng aso talaga. Sobra. Porque drill. Okay. Panghinayang, mga kadonatics, na nabudol tayo. I hope this time, okay? This time, mga kadonatics, hindi na tayo magpabubudol. Okay? At ang lahat, ang pipiliin ni Inday Sara Duterte na magiging Vice President, mga kadonatics, ay dapat nating iboto din. Dapat lang. Uy, ano yan? Sinabi ko Sorry. Okay, sorry. Ano yan? Okay. Hello, Atlark! How are you, Atlark? Kumusta ka, Lods? Andito ka, ha? Good. Nakita nyo ba yung bagong news ngayon, mga kadonatics? Ito. Ayan. Yan. Nakita nyo ba yan, mga kadonatics? Oh, ayan na. Nag-file na ng kaso, kinasuhan na si Madriaga. Ano ba ito? Hinang utak. Totoo yan lahat, sir. Yeah. Juliet. How are you po? Welcome, Lark. Nako, sabi pa ng isang political analyst, mga kadonatics, saan ka maniniwala? Kay Madriaga na nakakulong or sa 18 na Marines, mga kadonatics? Sabi ni Harry Roque, I always stand with the 18 Marines. Ngayon, ang Vice President na mismo ang nagsampa ng kaso kay Madriaga. Tingnan natin, mga kadonatics, kung anong mangyari. Ginawan pa ng istorya ni Trillanes itong si Inday Sara Duterte, mga kadonatics, na bumisita daw kay Madriaga sa kulungan, which nung nakita ni John Vic Remulla na hindi pala si Madriaga ang binisita ni Inday Sara Duterte, ayun, na tumahimik si Trillanes at si Dilima. See? Ganyan katindi, mga kadonatics. Ganyan katindi ang paggagawa nila ng istorya against kay Inday Sara Duterte. Ngayon, kakasuhan na itong si Madriaga. Ang Vice President na mismo ang nagkaso. Napakalakas niyan, mga kadonatics. Ewan ko saan nahantong yan. One thing for sure ay talagang mabahala ka na, Madriaga. Mabahala ka na. VP Sara Duterte files perjury case against Ramil Madriaga. Ay perjury talaga, mga kadonatics. Yung affidavit niya, mali ba? Ayan. Well, anyway. Sana pati si Trilling kasuhan ni VP Sara para tumigil katahol. I think, mga kadonatics, it would come a time pretty soon that asong ulol, mga kadonatics, would finally shut up. Talagang kakasuhan yan. Kakasuhan yan, mga kadonatics, dahil sa
yung libelous act niya mga kadunatics na si Inday Sara Duterte may tumanggap ng bilyon-bilyon na pera. Like, really? Ay talagang kakasuhan yan. Itong si Trillanes kasi mga kadunatics, nagpapakulay din to sa politika. Napakakulay. Hindi na natin sineseryoso itong si Trillanes. Ha? Wala nang sumiseryoso sa kanya mga kadunatics. Lahat naman pinagsasabi niya ay talagang walang kwenta. Kaya eto, add to the color of the Philippine politics na lang itong si Trillanes mga kadunatics. Well, anyway, I think this is it mga kadunatics. This is it. I think hanggang dito na lang tayo kasi umabot na tayo ng ilang oras. Almost 1 hour and a half. Be? Check natin. Alright. Okay. So, almost an hour and a half. Alright. Magbasa lang muna tayo sa ating mga kadunatics na nakasuporta sa atin ngayong gabi. Alright. Sino naman itong... Ay, nako. Kasi, yung nakatutok lang kayo palagi sa loyalistang vlogger, sa mapinklawan na vloggers, sa dilawan na vloggers, at yung utak nyo ay na-convince na nila, na-persuade na nila na ay talagang masasama yung mga Duterte. Dito kapunta sa amin, manood ka, at we are not just telling you lies, but facts. Okay? Facts talaga tayo dito. Alright mga kadunatics, hindi na tayo magtatagal kasi I'm going to do something tonight. Sana have a good night if you are if you are watching from the Philippines, and if you are watching from Europe, have a good day sa ating mga kadunatics. Have a good day. Guilty yung bakit yung nakakulong ang kinasuhan. Bakit hindi siya kasuhan? Bakit hindi siya kasuhan? Sige nga, yung affidavit niya ay dinala na ngayon sa Kongreso dahil magiging evidence para sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Bakit hindi siya kasuhan? That is perjury. That is also mga kadunatics, libelous. Diba? Gawa-gawa ka. That is cyber libel mga kadunatics. Oh, maybe not cyber, libelous mga kadunatics. Kaya, nako, hindi dapat yan ipagwalang bahala para naman mga kadunatics, itong gumagawa ng istorya against the Vice President ay matauhan, maleson. At yung mga future na gumagawa ay matatakot na din. Di ba? Good evening, Dep. You're here. Like Dan, thank you so much. Nako, parang late ka na, Dep, kasi patapos na tayo. Nako naman. Patapos na tayo, Dep. Porque drill, Dep, at sa ating mga kamote, sa lahat ng mga at Lark, moderators natin, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Kita tayo. Maybe bukas or maybe some other time for our next stream. Siguro hindi natin to gawin araw-araw, gabi-gabi kasi nakakaubos ng laway din, no? Kakauga. Well, napaghalataan. Anong napaghalataan? Like, sige daw, kung may gagawa sa'yo ng mali-mali, would you just take it for granted or would you do something about it? I think, mga kadunatics, and especially against the Vice President. Nako, pag kasi may gumagawa sa'yo ng ganyan mga kadunatics, tapos wala kang ginawa, it only means you are guilty. You are somehow agreeing mga kadunatics na, totoo yan, pero wala lang akong, hindi ko aaminin. Yan mga kadunatics, yung sa case ni Dean Chase na ilang beses niya nang sinabihan yung bangag, yung First Lady, nakasuhan siya. Pero until now mga kadunatics, that was against President of the Philippines. Grabe yung revelasyon
ni Dean Chase, pero hanggang ngayon walang kaso dahil it's a sign of mga kadonatics, truth agreement. Nag-agree sila. Kaya they choose to be silent na lang mga kadonatics sa issue. Kasi kung magsampan sila ng kaso, then siguro mga kadonatics, I would say na ay talagang hindi totoo. Pero wala eh. Tahimik yung Malacanang. Never nilang binanggit ni minsan mga kadonatics sa issue na yan. Ganyan sila ka-guilty. Dep, bro. Puro salita daw. Ang dami nating ebidensya mga kadonatics. Napaka dami nating ebidensya. Alright mga kadonatics. Okay, this is it. Thank you so much everyone. Alright. Can you give us a like? We got like 29 likes. Would be better if we get into 30 at least, no? Before tayong mag-good night. Pangkista sa pangkista. Ay nako. Baka kanyan komunista. Huwag mong idamay sa kabaliwan mo. Basta DDS daw ay puro salita, walang ebidensya. We are overwhelmed with evidence mga kadonatics, di ba? We are. Okay, anyway, thank you so much mga kadonatics. Have a good night. Mabuhay kayo. Solid tayo, DDS mga kadonatics, forever. Suportaan natin si Inday Sara Duterte, si Tatay Digong, at iba pa mga kadonatics na kaalyado nila. Kita-kita tayo next for our stream. I hope you have a good night and God bless everyone. Ingat palagi. Okay? Do not forget to pray before you go to sleep. Thank you and thank you everyone. All right, for the one last time, let's read comments. Good job, never last. Thank you so much. Renerio Pondok. Thank you. God bless you. Porky Drill. Bye. Pangkista. Wala makasagot. Anong wala makasagot? Yes. Sad man. Hi, Ricky Torres. You are so late. Neverlast 13. Good job. Thank you. Solid tayo mga boss. Pangkista kahit silipin mo ang kita mo ang ebidensya. Wala makasagot sino tunay na bangag. No. Good night everyone. Dalawin yung ibang kadonatics natin na nagva-vlog. Ewan ko kung ilan lang ang nagva-vlog na mga kadonatics natin. I'm not sure mga kadonatics kasi ang daming mga pinklawan, dilawan na at loyalized na vloggers. Pero yung part sa atin is kunti lang yung at least nag-stream, okay? Pero maraming vloggers, pero yung streamer hindi masyado. Alright, basta yung paniniwala mo pangkista, wala na kaming pakialam dyan kasi you're entitled onto your own opinion. I cannot judge you on what you think about us, but let me tell you this, okay? Makinig ka sa atin palagi para naman mabuksan yung pag-iisip mo. Alright. Thank you. Good night, everyone. Good night. This is Never Last. 1, 2, 3, signing off. Bye-bye, mga kadonatics.